Mayong buntag mga kawisdom, ang akong buhaton karon is mag-check ta sa atong blood sugar gamit ning portable kani blood sugar test. Ato sa yung hinluan ng atong mga daliri. Kani man akong gamiton. Ato sa nang i-disinfect para dili pud ta ma-infection. Paugon sa nako mga kawisdom no. Kani mga kawisdom na ani siya ay bangal diri sa tubang, diri nato ibutang ang iyang strip. So iandam na nako. Bisa nako dayon ibutang. I-ready lang nako kay dapat pagbutang ani diretso nakuha. Diri na ta sa exciting na part. Diri ta kay gamit ang lancet pang prick sa atong kamot. So diri ko unsay makulbaan kay kulbaan ko basig sakit mga kawisdom. Medyo talawan ta og dagom no. Pero sige kaya ni. Ato na ning ituyok. This is final moment. Murag sakit man siguro ni dugay-dugay na ko wala naka-testing ani mga kawisdom ba. Sige. Kaya lang. Okay. Ito na ning butang. Wisdom 118. So ang normal gyud nga blood sugar is kuan. Dapat 60 to 100 lang ang pinakataas, dapat 100. Dapat na ko mag-control sa akong paminaw na ako mga kawisdom sa rice ni siya. Sa rice ang nakapataas sa ako ning kaunon unya. Karon na lang. So 118 ang akong kuan. So kung kaunon ko ni wala ko lain gikaon. Kundi kanilang kung kaunon ko ni unsa ka daghan unsa kay itaas sa akong blood sugar ano tong bantayan. Sa mga kawisdom ako na panitan ha. Ano? Tanaw sa nato. Lami siya. Sa tinud ng mga kawisdom mura kong nakulbaan. Kung nag-expect nyo na nakataas na akong blood sugar 118. Limit na po ko ni guys. Limit na dito ko. It's a sign. Gusto mo kong ka-guys mga kawisdom. Kaya kung nililay ko mo ka-guys, hinahinayan ako kung iwang po kayo. Mahong yan. Meron ko tiking kuanggol. Antayin na lang natin mga 30 minutes. Check ulit tayo. 1 eternity later. So ayan guys, balik na tayo after 30 minutes. So pagpasensyahan nyo na ako guys sa kanina. Nakapagbisaya ako, nakalimutan ko. Tagalog pala dapat para marami makaintindi. Pero pasensya next time, tatandaan ko na talaga na hindi ako makapagbisaya. So continue na tayo. So 30 minutes na yung nakalipas. So it's about time para malaman ang katotohanan kung tumaas ba ng lalo ang blood sugar ko nang kinain ko yung orange fruit or punkan. So simulan natin guys. So of course una mag-disinfect muna tayo. Ito na namang isang daliri ko ang gagamitin ko kasi medyo mapdi pa yung pinagtusukan kanina. So disinfect natin. Alam nyo guys, medyo conscious ako ngayon. Medyo parang takot na naman akong matusok nito. Pero sige lang, labanan natin yung takot. Dito natin malalaman guys kung healthy ba kainin palagi yung orange or kung
gaano ang itinaas ng blood sugar ko matapos kong kainin yung orange after 30 minutes. So at least may guide kayo kung matataas yung blood sugar nyo. So ano yung mga prutas na pwede nyong kainin at yung pwede nyong iwasan kasi masyadong nagtataas lalo ng blood sugar nyo. So ito, the moment of truth. Ito yung dinisinfect ko guys. Conscious na naman ako. Bahala na. Para sa inyo. Kung nako-conscious. Bilisan natin guys. Ano natin? Isaksak. Kasi mutulo na yung dugo. So ayan guys. Uy! Tingnan nyo guys, so 125 lang from 118. So hindi pala masyadong nakakataas ng blood sugar yung isang maliit na orange. Okay guys. Now I know ng isang maliit na orange yung ganun kalaki. Basta isa lang. Kasi from 118 after 30 minutes ay tinaas niya is 7 lang, 18, 19, 20. Kasi 125 yun eh. So okay na yan guys, oh. Not bad, di ba? At least ang in-expect ko talaga parang aabot ng 130 plus yung from 118 magiging 130 plus. Pero ako, na-shock ako kasi 125 lang from 118. So okay na rin. Masasuggest ko ba na kumain yung mga may diabetic ng orange? Pwede siguro, pero kung taas talaga yung blood sugar mo, pwede kalahati lang. Wag talaga yung buo bigla. At least masasatisfied ka na naman yun, kalahati. Di ba? So, next video, gagawa na naman ako ng video sa ibang prutas. Next natin is apple. So, talaga yan, apple tsaka orange. So guys, samahan nyo ako next video. Gagawa tayo ng review. At kung gusto nyong panoorin yung ibang video, may nagawa na ako dyan. Gusto nyong malaman yung sikreto ng makapal na buhok, nandyan na. At saka iwas gray hair, nandyan na. At saka yung gusto nyong makita kung paano ako maglagay ng fertilizer sa kubo ko, dun sa mga halaman sa kubo ko, andyan din pwede nyo panoorin. So until next video guys, thank you, bye bye.